tip of his finger in water, and call my tongue, for I am tormented in this flame. At sabi niya, sumisigaw at sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng aking daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. So itong mayaman na to, naghihirap siya sa apoy. So inutusan niya si Lazaro, nakiusap siya sa amang Abraham, sa Diyos. Nakiusap siya na kung aring utusan niya si Abraham. Ngunit ano yung sabi ni Abraham? Verse 25, but Abraham said, Son, remember that though thy lifetime receiveth thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Sabi dito, datapot sinabi na Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro ay gayon ding paraan ay masamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. So si mayaman, nasa kahirapan siya, ngunit si Lazaro ay nasa luklukan na kinukup siya ni Abraham. At sinasabi pa dito sa 26, sa verse 26, and beside all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which should pass from hence, so to you either can they pass to us that would come from thence. Sabi dito, bukod sa lahat ng ito, sabi dito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula dyan hanggang sa amin. So, may pagitan sila. Yung mayaman at saka si Lazaro may pagitan upang hindi makalusot ang mga masasama patungo sa mga kabutihan. So, sinasabi pa dito sa verse 27, Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So sinasabi ng mayaman, sinabi niya, ipinamamanhi ko sa iyo, Ama, at suguin mo siya sa bahay ng aking ama. So ano yung sagot ng Panginoon? Sabi pa dito nung mayaman na nakikiusap siya sa ama, sa Panginoon, na suguin niya para makarating sa bahay ng kanyang ama upang, so bakit niya sinusugo? Sabi dito, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Sabi dito, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mangagparito sa dakong ito ng pagdurusa. So sinasabi dito na nakikiusap yung mayaman na papuntahin sa kanyang ama dahil meron pa siyang kapatid. Ngunit ano yung sabi ng Panginoon? Abraham said unto him, They have Moses and the prophets. Let them hear them. Sabi dito, sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaang sila'y pakinggan nila. At sinasabi pa dito sa verse 30, And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from dead, they will repent. Sabi dito, sinasabi niya, hindi amang Abraham, datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisi. At sinasabi pa dito sa verse 31, And he said unto them, If they hear not Moses and the prophet neither, will they be persuaded to one rose from the dead. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakinggan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin paghihikayat sila kahit na isa'y mangagbangon sa mga patay. So, amen. So, ito yung sinasample dito si Abraham at yung mayaman na wala nang tsansa ang namatay na malipat pa sa kabutihan dahil
huhukuman na agad siya. So dito sa mayaman, nakiusap yung mayaman na kung maaari ay pagbigyan siya na ipaalam doon sa mga kapatid niya upang hindi maranasan ng mga kapatid niya yung nararanasan niya. So sinasabi dito na wala nang kwenta na ang mga patay ipagdarasal natin. So sinasabi dito na ang patay pa ang nag-alala sa kanyang mga kapatid na mga buhay. So dapat ang mga buhay ang ipanalangin natin na hindi sila makapunta sa hadis ng kamatayan na walang kamatayang apoy. So iyon dapat yung ipagdasal natin, yung mga buhay. Dahil kapag ang mga patay ipagdasal natin, wala nang pagkakataon pa or wala nang chance na baguhin sila. Dahil pagkatapos nilang namatay, so kung ano yung ginawa nila sa lupa, yun yung gagawin sa kanila sa langit. So maliwanag dito sa sample sa mayaman at saka kay Lazaro. So kaya si Lazaro ay kinupkup ng Ama ng Diyos dahil sa mabuti si Lazaro. Ngunit ang mayaman ay pinabayaan niya si Lazaro na hindi man lang bigyan ng pagkain. So ganun ang mangyari kapag namatay na ang isang tao, wala nang pagkakataon pa na mapunta siya sa langit. Kung siya'y sa lupa ay kung siya'y sa Hades, doon na talaga siya. Wala nang pagkakataon. Dahil sinasabi sa kanyang salita na sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. So yun yung judgment na pag namatay ang isang tao ay huhukuman siya sa mga gawa niyang mabuti or masama. So kapag mabuti, mapapapunta siya sa langit or sa Diyos Ama. So, makakasama natin ang mga Diyos na kasama ni Jesus Christ. Amen? Sa langit na maupo sana ng Diyos Ama. So, ang mga masasamang ginagawa, so mapapapunta siya sa Hades na walang matayang apoy, na kumukulong apoy. So, wala nang kahit dasalan mo yan araw-araw ang mga patay. So, wala nang chance na mabago ang kanilang hindi na siya mapapapunta sa langit. Amen? Kasi sinasabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether is good or bad. So iyon yung sinasabi na mabuti or masama, yun ang gagawa, kaya wala nang chance. So, mga kapatid, gising. Gising kayo mga kapatid. Ito ang katotohanan. Dapat tayo magbasa ng Biblia upang hindi tayo malinlang, upang hindi tayo sunod-sunod sa sinasabi ng ibang tao na nagtuturo ng maling katuruan. Amen? So, sinasabi pa dito, ito pa yung isang katanungan. Bakit hindi nagdiriwang ang mga tunay na Kristiyano or believer of Jesus Christ sa araw ng mga patay or undas? So, ito ang tamang kasagutan. So, una, mula sa Hintil nation or pagano ang mga pagdiriwang na ito, haing baga sa mga Diyos-Diyosan at ang kanilang inahain ay para sa mga demonyo. So, ito yung dahilan kung bakit hindi pinagdiriwang ang araw ng mga pantay or undas. Dahil sinasabi dito, ang mga bansang hintil ay walang parehong pag-akses sa kaalaman tungkol sa mga batas ng Diyos. At kadalasan ay nilalabag nila ang mga batas ng Diyos ng paulit-ulit sa mga masasamang paraan. So ito yung sinasabi na masama, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sinusunod nila yung kanilang pamamaraan na paulit-ulit na hindi inline sa salita ng Diyos. So, bakit hindi pinagdiriwang ang araw ng mga patay? So, gising mga kapatid, at sinasabi pa dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 19, what say I then? That the idols is anything? Or that which is offered in sacrifice to idols
or anything. So, sabi dito sa Tagalog, ano ang sinasabi na ang hain baga ng mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. So, sinasabi dito na walang kabuluhan ang pagdiriwang ng mga Diyos-Diyosan dahil ang kanilang pagdiriwang ay inaalay nila sa mga demonyo. So, bakit kailangan na hindi natin ipagdiwang ang mga patay dahil iniimbita natin ang mga demonyo na pumasok sa iyong mga tahanan, sa iyong bahay. Kaya nga, pag nagdiriwang kayo ng araw ng mga patay, ibig sabihin, itinatawag nyo yung mga masasamang espiritu na pumasok sa iyong buhay at sa iyong bahay, pamamahay. So, sa verse 20, sinasabi pa dito sa 1 Corinthians 10 verse 20, But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Sinasabi dito, subalit sinasabi ko ng mga bagay na inihain ng mga hintil ay kanilang inihain Diyos. Dig na kayo magkakaroon ng pakikipag-isa sa mga demonyo. Sabi ng Panginoon, ang pagsasacrifice daw ng mga hintil ay hindi sa pagsasacrifice sa Diyos, kundi pagsasacrifice nila sa mga demonyo. At hindi yon ang ibig sabihin ng Panginoon na makikipag-isa kayo sa mga demonyo. So, ibig sabihin kapag kayo naghain sa mga patay, ibig sabihin nakikipag-isa kayo sa mga demonyo. So, maliwanag sa salita ng Diyos, kaya mga gising na kayo, na magbasa tayo ng Biblia para hindi tayo malinlang ng mga demonyo, mga turo ng demonyo. So, sinasabi pa dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot the partaker of the Lord's table and the tables of devils. Nasabi pa dito, hindi ninyo maiinom ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo, kayong hindi maaari makisalo sa dula ng Panginoon at sa dula ng mga demonyo. So, makatuwid, hindi natin pwede tayo makisama sa mga laro ng mga demonyo. So, kailangan sa Panginoon lang tayo makisama. So, wag tayong, kung hindi natin sila kapanalig, so wag tayo makisang-ayon sa ginagawa nila. So, ituro natin yung tamang gawain para sa Panginoon. Hindi tayo alam natin na mali yung ginagawa nilang pag-celebrate ng mga araw ng mga patay. So, kailangan natin ituro natin na ito ang salita ng Diyos, na salita ng Diyos tayo sumunod. At sinasabi dito sa pangalawa kung bakit hindi kailangan pinagdiriwang ang mga patay, they sacrifice to devils, not to God. So, basahin natin sa Deuteronomy chapter 32 verse 17, they sacrifice to demons, not to God. To God they had not known, to newly arrived gods, which your fathers did not fear, sa kanilang inihain sa mga demonyo na hindi sa Diyos. Sa mga Diyos-Diyosa na hindi nila nakilala ang mga bagong Diyos na nakalilitaw pa lamang, na hindi kinatatakutan ng iyong mga magulang. So ito yung inihain nila sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Yung mga gawa ng tao na hindi naman tunay na Diyos tulad ng mga ribulto. Mga gawa sa ginto, gawa sa kahoy, gawa sa semento. So yun yung inihain nila sa Diyos-Diyosan. At sinasabi pa dito sa Leviticus chapter 17 verse 7, they must no longer offer their sacrifice to the goat demons, to which they have prostituted themselves. This will be permanent statute for them for the generation to come. Sinasabi dito, hindi na dapat sila mag-alay ng kanilang mga hain sa mga demonyo ng kambing na kanilang pinagbigyan. Ito ang magiging permanenteng batas para sa kanilang mga sumusunod na salinlahi. So, wag na tayo mag-alay. So, kasi kapag nag-celebrate ka ng araw ng mga patay, ibig sabihin, nag-aalay ka sa mga demonyo at iniimbitahan mo ang demonyo na pumasok sa iyong tahanan, sa iyong buhay. So, kaya pinagbabawal ng Diyos na wag na tayo mag-alay ng hain para sa mga demonyo. Mag-alay tayo sa Panginoon ng ating mga panalangin. At sinasabi pa dito sa number 3, tradition and teaching for doctrines, the commandments of God. Amen.
So dito, sinasabi dito na hindi na dapat tayo mag-alay o hindi na dapat natin ipinagdiriwang ang mga patay dahil sa mga